Ito na yung huling araw bago yung kasal. Bukas na yung pinaka-wedding pero ngayon ko palang masusukat yung gown. Sa sobrang busy din, ngayon lang kami nagkaroon ng time para magpa-pamper. Ito na yung huling araw namin dito sa Balivino, Tagaytay. Sobrang aga namin nagising lahat. Hindi nga makapaniwala si Jonathan na kailangan na namin umalis. Sa napakagandang villa na to ng ganito kaaga. Paano guys? Alas 4 pa lang ito ng madaling araw. Pero walang choice, kailangan na namin bumiyahe. Kasi baka maabutan kami ng rush hour. Alam nyo naman guys, yung traffic dito sa Pilipinas, yung talagang dapat 1 oras lang na biyahe, nagiging 3 hanggang 4 na oras. Kaya nakakalungkot man na hindi namin masusulit yung last day namin dito sa Tagaytay. Sobrang nag-enjoy at na-relax talaga kami sa stay namin dito sa Balivino, Tagaytay. Kaya tanungin din natin kung ano yung reviews ng mga kasama ko. Everything about it was really fun, incredible, it's luxurious, relaxing. Pool na kaagad, second floor at ang gaganda ng rooms. Nire-recommenda ko ang Balivino Villa. Super ganda. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, go na. I'm Johnny, guys, and travel twice a month. I'm a Titanium Elite guy with the Marriott, and this is a world-class resort. If you want to come and have a great time while you're in the Philippines, this is the place to come. Thank you for the stay. Maganda po. Swimming pool po. Dito ay maganda. Nag-enjoy ka? Opo, nag-enjoy po ako ng marami. Nakakatuwa na lahat sila talagang nag-enjoy rin. Habang on the way nga pabalik ng Rizal, nag-aya ng kumain sina Jonathan at Dad. Gusto nilang matikman yung McDo ng Pilipinas. Nauna na silang kumain dyan kasi kami hindi talaga makapag-desisyon kung ano yung orderin namin. Paano guys, hindi naman kami sanay kumain ng ganito kaaga. Tinake out na nga lang nila mama yung kanila tapos dito sila sa labas kumain. Ang lamig daw kasi sa loob. Nako guys, yung kulay ng damit ko, kakulay pa netong McDo. Habang nagpapatuloy na nga kami sa biyahe, itong si Jonathan nagre-reminisce nung unang kasal namin sa Japan. Pinapanood niyo yung mga videos at pictures ko. Ayan guys, so 1 taon na. Dumiretso kami dito sa bahay namin sa Binangonan. Pinakita ko sa daddy niya kung saan ako lumaki. Hindi pa nga maayos yung bahay namin na to, pero sana someday mapaayos ko rin. After nun, bumalik na kami sa Airbnb. Dinala ko dito yung mga papremyo para bukas. Bumili rin ako ng sabon na panlaba para sa mga damit na nagamit namin sa Tagaytay. Nako guys, yung daddy pa nga ni Jonathan yung maglalaban ng mga damit namin. Kasi sobrang busy talaga as in. Yung tipong bukas na yung kasal tapos lahat ng mga to ngayon pa lang namin maaasikaso. Kasi guys, galing ng Japan, 3 araw lang talaga yung meron kami bago yung wedding. Tapos dumiretso pa kami ng Tagaytay para mag-enjoy, mag-relax, magala. Kaya itong huling araw, bago yung pinakakasal, dito talaga namin kailangan pagkasyahin lahat ng dapat gawin. Kung natandaan nyo, yung last na uwi ko, nagpa-reserve na nga ako dito ng gown. Kaso guys, pinapalitan ko yun. Kaya yung gown ko ngayon, para sa reception, hindi ko pa talaga nasusukat at nakikita ng personal. Kaya naman, pinababa ko na muna si Jonathan, tapos ngayon ko sinukat yung gown. At ayun guys, saktong-sakto lang din naman yung fit sa akin. Buti na lang. Pagkatapos nung dumiretso naman kami sa SM Angono, marami pang hindi bukas. Bangko at supermarket pa lang yung open. Kaya medyo naghihintay kami dyan. Paano guys, itong si Jonathan at si Papa, ngayon pa lang din magpapagupit ng buhok. At ako rin, ngayon pa lang magpapalinis ng kuko. Diba guys, talagang girigiri ang lahat. Kaya din yung dad ni Jonathan, imbis na matutulog na, kasi halos wala pa nga rin kaming lahat natulog, siya na yung nag-offer na maglaban ng mga damit namin. Diba guys, talagang tulungan na yung nangyayari ngayon. Buti na nga lang sobrang aga namin ngayon. Kaya ayan, kami yung unang customers dito. Wala rin kaming specific na pictures or ideas kung ano yung ipapagupit neto ni Jonathan. Since mga professional naman sila dito at alam nila kung ano yung magagandang gupit, sa kanila na kami nanghingi ng idea kung ano yung maganda. Pati dito kay Papa. Hindi naman masyado mahaba yung buhok ni Papa guys. Kailangan lang ng konting trim at shape. At habang ginugupitan sila dyan, nagsimula na rin ako na magpaayos at magpalinis ng kuko. Nako guys, itong kuko sa paa, sobrang tagal na nung huling nalinisan. Natatawa nga ako sa itsura ni Papa guys. Habang ginugupitan, parang nagagalit siya sa nagugupit, pero guys hindi. Antok lang talaga siya dyan. Ang layo rin kaya ng Tagaytay papuntang Rizal. Tapos siya lang talaga yung nag-drive nun. Kaya sobrang thankful nga rin ako dito sa Papa ko. Si Jonathan din antok. Tignan nyo guys, parang natutulog na. Parang sa aming lahat, ako lang talaga yung pinakamaraming energy. Ewan ko ba guys kung saan ako pinaglihi ng mga magulang ko. Habang inaayusan nga ako dito, nakabantay lang din ako sa gupit ni Jonathan. Alam ko nahirapan din si kuya magupit dyan. Paano guys, sobrang kapal na kasi ng buhok ni Jonathan at ang haba. Ako lang kasi yung nagugupit sa kanya. Ang mahal kasi magpagupit sa Japan. At bago nga yung flight namin papuntang Pilipinas, gustuhin ko manggupitan siya guys. Grabe, hindi na talaga kaya ng time ko. Kaya sabi namin pagkarating na lang ng Pinas at sakto bago yung kasal. Kaso guys, pagkarating naman namin dito sa Pilipinas, mas inuna talaga namin maggala. Kaya hindi kami nakakuha ng time para magpagupit. E buti na lang guys, naihabol pa ngayon para sa big day bukas.